Hello, good afternoon. I am Mandy Carcineya from BEd 1K, and today I am discussing about the classroom management. So by the way sir, tulo mi kabuk ani pero ako na lang isang nabilin kay nangundang na silang duha. So I hope no nga kuan ma-board na magtanas ako discuss the whole video. So first ako say tackle unsa ko ang topic all about. So my topic is all about classroom management. So naman may idea no unsa magid ang classroom? Classroom is something na diha ang learning, okay? So na student, na teacher, so muna siyang classroom. So ako ang discussion is all about unsaon mo pag-manage ang isa ka classroom. Okay. But first of all, let's define the objectives. Understand the concepts of classroom management and its implications to instructions. Discuss the domains of classroom management and their application, and to recognize the importance of culturally responsive classroom management. So, sorry, kay tanaw ko diri sa kilid because nadiri ako ang PowerPoint presentation. Okay. So, kaniya ko objectives is important kini siya no. Kay, dari ra gatuyok akong topic. So, para dili mo malibog nga ganun niabot man ni siya dari. It's because nakay objectives nga ginasunod. Tingnan na siya guys. Okay, introduction. Effective teachers are managers. As managers, they are in charge of ensuring an efficient and effective teaching and learning process. So, ana diri, nga effective teachers are managers. So, atong isa-isahon. What do you mean by manager? Say, una masunod si utok when you say manager. So, ang manager class, sila ang set of plans inside sa company. So, kung unsay lang plano, anang adlaw, dapat muna siya masunod o muna siya mahuman. So, na. Ang manager po, sila po'y set of rules inside sa company. Kaya kung dili mag-set og rules ang manager, na possibility nga walay disiplina inside sa company. So, dapat nagyoy mas head mo na siyang manager. So, kita po daw as future teacher, kita gyud ang head kung sa tuingon dapat sundon sa mga students. Okay? So, darin ta sa akong topic, the definition of classroom management. So, what is classroom management? It refers to the set of plans and actions that teachers use for efficient and effective learning. So, yun ako ganiha, ang teacher, ihaning buluhaton ang mag-set of plans, maghimo siyang plano, karon nga time, activity ko, karon nga time, mag-discuss ko, after mag-activity, na group activity or individual activity, and actions that teachers use for efficient and effective learning. So, ingana ang trabaho sa teacher. No? So, kita man, kay ato man na siyang gipili nga kurso, nga mahimo nga teacher. So, we should set plans, kay importante kina siya. Kay, example, magbuhat ka og plano nga, ani nga time is mag-mathematics ko. No? So, dapat, kana nga time, mahuman gina nimo ang mathematics 7 to 8 na lugar. Para mainganyo ang mga bata ba, nga, example, recess. So, dali ra sila mainganyo nga, oy, human na ang math. So, maminaw dyan kong ayo kay para pag umat sa math, napay science, pag umat sa science, nanay recess. Akong pinakaganahan na subject, recess. Sayang ana. Diba? Dali ra kaya na nato sila madali. Also, ang classroom management, it includes teaching the learners to manage their own emotions and behavior inside the classroom. So, as a teacher, ato yun na siyang hatagan o believe na once gani ang student mo enter na inside sa classroom, dapat kung unsayang kinaiya outside the classroom, dapat dili na siya dalon inside sa classroom. So ato na silang tugduan na i-guide na to sila kung saan na inyo pag-manage ang inyong behavior, no? Na kung bugoy mo sa gawas, so bawal ang inyo ipakita dahil sa sulod.
Okay, so according to Garcia, 2005, naday three components ang classroom management. So first is the leadership function of the teachers. It is the ability to establish a conducive learning environment that fosters learning. So, ang teacher, dapat magawas gid ihang pagka-leader. Ano siya. So, motong yung ganiya, as a teacher, dapat ikaw mag-set of plans, ikaw ang mag-set of rules, and then ang mga student, dapat sila ang magsunod sa imuhang plano o kang imuhang rules. No? To be effective teachers, dapat ma-assess na nimo sila ng mga behaviors sa mga bata, para effective ang imuhang teaching ba. Dali ba sila makatuon? Next, learning environment. Teachers have to consider various things such as physical conditions, social relations, and routines. So, physical conditions, dapat daw, according to Garcia, dapat daw matagaan na ito siya o konsiderasyon ang physical condition. Kaya ang mga bata, dili ba natin mapasabot sila tanan. So kita, as teacher, kita ang mag-adjust. For example, ang imuhang classroom, grabe ka igang. Kaya nga naman, imo magi close ang mga window. No? So as a teacher, dapat ato yun ang silang i-open. Nga, ang hangin mo sulod ra sa classroom. Para dili sila, dili sila mag-init ilang ulo, kay igang kaayo. Katulog ilang ulo, tungod sa mga simot. So, yun social relations. So, as a teacher, ato silang tudluan kung saan pagka-friendly sa ilang isig ka student. No? And then, routine. So, muna ko ingon ganiha nga, dapat lagi kay set of kanang ginasunod nga time. Like 7 to 8, mag-mathematics ka, 8 to 9, mag-science ka, and then 9 to 10, muna siya ang recess time. Para dali na nila ma-memorize ba, dili kay pagkaugma ang recess time, dapat sa 11. So, mga bata, mawalaan sila og gana. Mawala ilang pagka-excitement. Next is discipline. When students are disciplined, teaching and learning flow very swiftly, which avoid class disruptions. So, respect begins respect. So, anagi sila no, sa quote. So, as a teacher, dapat respetuhon nimo yung mga student. Kaya ang mga student, sila ang magrespeto balik sa imo. Kung dili lang sa imo, kundi sa ilaha pong mga co-students. So, as a teacher daw, ato silang disiplinahon, dili kay bulala na to. No. Ato silang tagaan o guide ba nga. Pag maging-anim mo, na ay award, gikan ka teacher. So, dapat mag-behave yun. Kaya kung dili mag-behave, dugay mo buyan. Kana, so dali ra na ito mapahilop ang mga students. Mag-behave mo, sa'yo mo ipareses. Diba? So, mga students, maminaw, Jude, bahala ko sila kasabot. Diba? Kay, recess na good ni. Ana siya. So, ato na sila atik-atikon. Pero, the more na ni mo nga sige balik-balikon ng mga components, according to Garcia, mas lesser ang class disruptions. So, dali ra ka mahuman sa mga activity, muhang, makadiscuss kag tarong ba. Kay wala na may magsamok-samok while ka-discuss ka. Tips to effective classroom management. So first is the preparation is an efficient way to ensure the success of the class. So, kani siya, di ba inyong mabantayan sa itong mga teacher? Before sila magsulod sa classroom, nakaset na sa ilaha, unsa ilang ihatag activity, unsa ilang lesson karon. So, inana, kaya naman na sila ginasunod nga guide. So, walang kabalun sa na siya nga term. Be prepared. So, imo mga visual aid, imuhang pag-storya, dapat naka-prepare na tanan. Kung gusto ka mag-activity, nga na yung mga cut-cut, dapat naka-print na kadaan. Kung na yung mga colors, dapat gesat na lang imo daan nga magdalag crayons. So, gana.
preparation gyud dapat para hanay ang dagan sa imuhang teaching. Classroom design is a component of effective management. So kabantay mo sa mga bata, kung syada kayo ang design, sige silang tanaw, di ba? Kama-attract sige ng tanaw ang bata. So dapat ang imuhang classroom welcoming siya sa mga bata. Yan. So dili pud kay nga pag sulod pa lang sa bata, laay na kay eskwela. So no, as a teachers dapat daw flexible daw ta. Dapat dili lang ta instructor but also a designer. Number 3, be firm with time. So balik-balik na ko ning ganihan no. Na, kung unsa dapat ang nakaset sa imuhang guidelines na oras, dapat sundon mo para dili malibog ang mga bata ba. Yan. Number 4, develop effective working relationships with your partner. Kita nga teacher, kada to mga students, dili pa na sila kaila sa usag-usa. Samot na sa mga bata pa kayo. So, dili pa sila kabalo o halubilo sa ilang isig ka student. So, as a teacher, dapat imo na silang tagaan o atensyon. Unsaon pag makig-amiko, makig-storya sa imuhang estudyante, or imo mga students, imo silang tagag activity nga makahatag og kanang friendship ba after the activity. Responsive classroom management, it is a mechanism to provide learners with equitable learning opportunities that minimizes discrimination inside the classroom. So kani siya dapat as teachers dapat aware ta sa ating mga students kung sila mga culture. Kay basin, example, kung sunod sila sa klase, kaya ilang gisuot kasi nina. Diba? Kay dili man ta aware, kasi may tabo. Matingalat ta, ato sila kasukan, gano'n wala man ka nag-uniform. So sa ilahadeng culture, dapat ay aning adlaw, nila suoton. Sige na, ang mga students po, ang imo pong mga students, ay mahitabo, ila pong ibuli, no? Kato yung muhang student. So nga na mahitabo, dapat teacher ka, dapat responsive ka, aware sa culture sa inyong mga students. So, enumerated classroom guidelines on CRCM by Winstein et al. 2004. Ano siya? Teachers must recognize their own cultural biases. So, dapat dapat aware ta as a teacher, kay importante kayo na dili tatanan pariha, dili tatanan nga atong tinuuhan is pariha. So laylahi gyapon ta, kay laylahi man tagi kanang gikanan ba. Use varied management strategies that fits your learners' cultural backgrounds. So dapat as a teacher, you should be flexible sa tanan. No? Dapat mangita taong strategies kung saan man namon ni siya para makasabay ni siya sa uban ng mga students. No? Dapat imuon ni mo yung mga students ba nga usa sila na dili niya ma-feel nga lahi day iyang gituhan. No, ma-feel niya pero makasabay siya sa iyong mga classmates. So as a teacher, dapat natuwa na siya trabaho. Recognize patterns of institutional bias and correct them or give some leeway for the cultural practice to continue. So, as a teacher, dapat pili na to sila ingon nga, oy, bawal ka maginana diri kay tungod sa imong culture, kay nakasalahi nga culture. No. Dapat atuwa na silang encourage nga okay ra maginana, no? Imanagid man po na sila nga tungod ang ngani ko teacher kay sa mong culture inani gana. So as a teacher dapat nga open ka sa mga is seeking for attention. There are types of learners that seek for more attention than other members of the class. So lagi nga na mo nilang giingon nga bida-bida. Pero behind sa ilang pagbida-bida, wala ta kabalo, ngano'y nga na sila. So, as a teacher, dapat pili ta mag-istorya nga
kani siya nga student, gusto siya attention for me, marag siya student na ako, bida-bida kayo. No. Okay. Kasagara, ang mga estudyante, mga bata, dili sila ginatagaan og enough attention sa ilang balay. Especially, ilang mamag papa, katrabaho per me. No, ang mabilin sa ilang balay, ang ilaragulong ate, ilahang yaya, nana. So, dapat, muna kayong gay na be flexible. Dapat muna na yung mga student, no? Dili lang yung kaugalingon. Learning environment. A non-conducive classroom can be a contributory factor to aggressive student behavior. No, muna ko yung ganiha sa previous na ko nga previous nga slides nga. Ang ventilation is very important. Dapat nga yung mga bintana is open, mga kurtina diha makagawas og sulod ang hangin. Dapat nga dili sila igangon sulod sa imong classroom kay the more silang igangon, the more sila nga sige og kisi-kisi si ato ginang tagaan og consideration. Okay? Lack of interest in the subject matter. So kasagara ang mga teacher or mga students rather, dili sila maminaw kung mathematics na. Kay dili man sila ganahan og math. Nana sa ilahang utok ba nga pag mathematics lisod kay mo man ilang nadunggan gan. So as a teacher mangita kag mga activity nga sila tanan makasabay, especially katong mga student nga dili ganahan math, example lang mathematics sila ganahan og math. So mangita kag mga activities na ma-open sila, dali ra sila makasabot. Nakadiha gani for example naglason na ka nikalitan ni kag storya sa akong mga kaagi sa una. Ingani ko nitabo kog 7 ka tulay. So no, dili na siya related sa klase, di ba? So unsa may mahitabo ang mga students dili na ganahan og paminaw kay balik-balik ay mga storya nitabo kag 7 ka tulay sila na. So dapat nga dili dapat ang teacher pod tagaan po ninyo og time yung kaugalingong teachers, no, nga dapat dili ko magdinani, dapat mag-focus lang ko sa ko ang goal. So managing student misbehavior, there are many ways in which teachers can intervene to correct student misbehavior. In the context of establishing boundaries, do not forget that the most important day of the year is the first day. Establish boundaries clearly. Start building relationships with communicating your standards and let them feel that they are cared for and safe inside the classroom. So as a teacher, ingon ganiha, all sa Marila Classroom Management ako ang topic, and as a teacher dapat kabalot ta unsaon pag-handle ang students inside sa imong classroom. So kung mosulod na sila sa imong classroom, imo na siyang responsibility na makatuon sila, imong responsibility na safety sila o they are cared for. So by the way, I am Mandy Kirsten Yap, sir, and thank you.